Okay, nandito na naman po tayo sa ating napakagandang channel na to. Talagang nilalati ko po natin itong mga tarantado, mga politiko na wala nang ginawa, puro maglustay ng pera ng taong bayan. At alam niyo po ngayon, ang pag-uusapan na po natin ngayon, ito na namang parating natin na tinawag Independence Day o kalayaan. Ang tanong, merong ho ba talaga tayong kalayaan? Okay? So, again, magandang araw po sa lahat. Kayo dyan na nanonood, lalo na dun sa Amerika, sa Europa, Germany, Canada, at sa mga Pilipino ngayon na patuloy kayo nag-subscribe sa akin channel. Thank you so much. Alright. And of course, sa ating mga kaibigan, mahal na mahal po natin ang mga OFW. Kayo po ang tinawag na bayani ng bansa dahil kung hindi po sa inyo ang katotohanan po, matagal na pong bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Hindi na po natin yan maitatago. Yan po ang katotohanan. Kaya lang, ang mga OFW natin patuloy pa rin ngayon na naghahanap ng iba ng trabaho sa ibang bansa dahil po sa kahirapan dito sa Pilipinas nitong mga demonyong politiko na inihalal po natin, akala po natin ay gagawa ng matino sa gobyerno, yung pala inuuna ang kanilang bulsa. Okay, patuloy po tayo. Ito po ang title natin, Sigaw ng Taong Bayan sa Bangag na Kalayaan ni Marcos Jr. Okay, so alam naman natin ang nangyari ngayon sa Pilipinas, kagutuman, pagtaas ng presyo. Okay, napakamahal na bilihin, mga bayaran ng kuryente, tubig, and mataas na inflation, yung kawalan ng trabaho ng mga Pilipino. At ito pa ngayon, ang pagsadsad ng peso at ang pagbagsak ng Board of Investment o makikita natin doon. Sabihin na lang natin itong mga investor na talagang umaayaw na po sa Pilipinas dahil sa bangag na pamumuno ni Marcos. Hindi ho nila maintindihan ano ang tawag nito, the right direction of the leadership of this government Marcos. Okay, so panoorin po natin ang video na ito and later on magkakaroon po tayo ng kuro-kuro para pag-usapan natin ano ba talaga ang nangyari ngayon. Pwede po kayo mag-comment dyan, any statement o message na ipadala nyo sa akin. Okay, so tuloy tayo. Panoorin natin ang mga tao ngayon na talaga nag-aalboroto sa katarantado ng Marcos administration. Okay? Eleksyon, hindi naman nung natutupad eh. Kung saan-saan bansa sila pumupunta, pera ng taong bayan ang ginagamit nila. Mula dyan ang pulburo nyo, takbo. Ngayon, tingin na, kita. Ang sarigas, 20 pesos. Kaya bumbong. Magpakatotoo ka. Sana, dito kayo, bumati sana. Balang araw, makapunta sa dito sa Guadalupe, sa Sofia lang, ito yung mga naghihirap. Hindi lang sa Guadalupe, sa buong Pilipinas. At saka gusto ko talaga, kay Bumong Marcos, may survey niya yung mga nasa mga bundok-bundok talaga yung katulad ng mga taong naghihirap talaga, katulad ng mga bata, kasi yung talaga ang number one sa akin yung mga bata talaga kita. Walang katulad din dito mga bata na muna palaboy-laboy, humingi ng pagkain. Dapat, dapat na bumaba na siya sa pwesto niya kung hindi niya kayang pangalagaan ang kanyang mamamayan. Dahil ang mamamayan, ang siyang pangunahing nagluklok sa kanyang pwesto at para ipagtaguyod yung tunay na kalayaan. Maraming nalinlang na mamamayan doon sa kanyang namutawi sa bibig niya ng magagandang pangako na yung pangako na iyon ay napako at sa sunod siya na ang ipapako ng taong bayan. Okay. Nakita nyo mga kababayan. Nakita nyo talagang galit na galit ang mga ang mga mamamayan nitong katarantaduhan ng Marcos administration na to. Okay, so anong sabi po no ni Aling? Okay, nakita nyo naman kanina, di ba po sabi niya namumutawi ang napakaganda po niyang mensahe noong kapanahonan ng kampanya na pababain po ang bigas. Pero ang nangyari ngayon, nasa na po ang 20 pesos na bigas. Okay, so nakikita po natin talaga kanina sa video na yon
na ang mga tao talagang suka sa administration ng bangag na to. Okay? So, ang tanong kasi rito, paano mo naisip, Mr. BBM, na ang Pilipinas ay napakaraming problema? Gagaya ng binanggit ko kanina, malawak po ang kagutuman, mataas ang bilihin, lahat Ang tanong dito, nakuha mo pang mag-travel ng ibang bansa. Alam nyo po, sa lahat na naging presidente ng Pilipinas, itong animal na to, na presidente, abay nakapag-travel na po siya ng almost 22 travels worldwide. And that's include this coming June 15, he will be traveling going to Switzerland. Ito ang tanong, ang pera ngayon ay pinagbayad ng travel, sa inyo ba yon? Galing ba sa bulsa nyo? Hindi ho. Galing yan sa pera ng mamamayan. Okay? Alam ko naman, nagta-travel kayo sa ibang bansa. Okay? I'm sure yung mga kasamahan nyo dyan, namimili o kung anong pinaggagawa na, dahil it's an opportunity to travel to other country. Pero ang tanong, nasikmura nyo ba ang iniwan yung Pilipinas na maraming problema? Okay, eto pa. Meron pala silang planong pa-concert dyan sa Malacanang. Di ba po ba, yan ay paglulustay ng pera ng sambayanan? Mga tarantado kayo, wala kayong hiya, wala kayong utang na loob sa mga Pilipino. Puro na lang kayo papalakas, papaganda, o anong mga meron dyan. Okay? So, panoorin natin kasi po, nag-react ang mga netizen sa planong pa-concert dyan sa Malacanang. Panoorin natin itong balita ng SMNI, okay? Ito po. Pumalag ang mga netizen sa pa-concert ng Malacanang ngayong buwan ng Hunyo sa gitna ng mataas na inflation. Sabi nga ng Philippine Statistics Authority, mas bumilis pa ang inflation, ang bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo nitong Mayo. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Binatikos ng mga netizen ang Facebook post ng Presidential Communications Office tungkol sa gaganaping music kalayaan sa darating na June 10. Sabi ng isang netizen na kung ganito ba kamanhid ang gobyerno at puro na lang pa-concert sa gitna ng kagutuman, kakulangan ng trabaho at mataas na inflation. Iginit pa ng isa na magaling lang ang gobyerno sa pa-concert at pa-party pero hindi matutukan ang kahirapan. Biro pa nga ng isa pang netizen na concert ang sagot ng pamahalaan sa mataas na inflation. Kahit ang dating opisyal ng palasyo na si Attorney Harry Roque ay napansin ang madalas na pagdaraos ng mga mararangyang fashion show ng Malacanang. Kaya ito na lang ang naging pabirong hirit ni Attorney Roque sa taong bayan. Susi kayo, demanding. Yung pangarap ninyo hanggang pangarap na lang yan din. Kaya kayo hindi maligaya kasi dami niyong reklamo. Enjoy tayo mga kaibigan. Huwag na kayong magdusa. Kung umaalma na nga ang mga sitmura nyo, malungkot pa kayo at bugnutin pa kayo, wala nang mangyayari sa inyo dyan. Isipin nyo na lang kung paano kasarap ang buhay nila na halos linggo-linggo nagbabiyahe. Araw-araw nagpa-party at nagpa-fireworks sa Malacanang. O di ba ang sarap nun? Kaugnay sa patuloy na iniinda ng mga Pilipino, mas bumilis nga sa 3.9% ang inflation o antas ng pagmahal ng presyo ng bilihin at serbisyo nitong Mayo mula sa 3.8% noong Abril ayon sa Philippine Statistics Authority. Pasok yan sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas mula 3.7 hanggang 4.5%. Isa sa pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation nitong Mayo ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng kuryente. Sa monitoring ng PSA, tumaas ng higit 20 piso nitong Mayo ang average price ng kuryente sa kada 120 kilowatt-hour na konsumo. So if you have higher demand, Okay. Ayun. Nakita nyo. Yan ang administration ni Marcos. Okay? Masikmura nyo pa ba? Kaya nyo pa masikmurahin ang katarantaduhan ng kanyang administration? Diba po? Ilang beses silang travel, puro kasarapan, lalo na dyan sa Malacanang, halos weekly ho sila nagkakaroon ng fireworks. Samantala,
ang mga Pilipino ay naghihikaos. Halos wala nang makain dahil sa napakataas na bilihin. Kung kayo ang tatanungin ko ngayon, nasa tamang direksyon pa ba ang ating bansa na to na pinamumunuan nito ni Marcos Jr.? Nasa tama pa ba? Tama pa ba ang kanyang pinaggagawa? Kung kayo ang tanongin ko ngayon, pwede kayo mag-comment doon. Tama pa ba? Okay. Ngayon, kung hindi na tama, dapat nating itama sa anong paraan? Magkapit bisig na po tayo mga Pilipino. Labanan natin ang malademonyong administration ni Marcos. Dahil kapag patuloy siyang ganyan, ang tanong ko sa inyo, kaya nyo pa ba ang 4 years na manatili si Marcos sa pwesto bilang isang Pangulo ng Pilipinas?